Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan at welcome po sa ating Love Therapy Online. And gusto ko po sana una sa lahat na mag-apologize sa inyo sa timing ng ating Love Therapy because as we know, ito ay every Thursday. But this week, we are uploading it ngayon, Friday. And kung kayo ay sa Hong Kong, na alam niyo sinabi ni Bishop na hindi natin mailagay nga ng Thursday, dahil sa lahat ng mga event na meron tayo. But, every week meron naman tayo. Okay? So, we apologize for this time ng uploading. But, nandito yung message natin to bless all of you. Ang pinaka-importante sa lahat is that every week, kayo ay kasama namin sa Love Therapy for you to learn together with us how to have yung blessed na love life. And by the way, kayo na nandyan nanonood mula sa church natin sa Hong Kong, I would like you to write sa comment section natin sa baba kung ano yung naging experience ninyo dun sa ating event last Sunday. Nung nandun tayo sa event last Sunday, March, it was a blessing dahil sa tagal natin sa Hong Kong, mga 8 years tayong nag-stay doon. Ito yung pinakamalaking event na nakita ko, ako personally, na maraming nagpunta, maraming newcomer, and I believe marami ang naka-experience ng something different sa buhay nila last Sunday. Yeah, for sure. Kasi nga, hindi nga yun lagi, for a long time, nandun nga tayo, never na nagawa yung big event na yun. At I do believe na lahat na nagpunta, they really see yung difference, yung kapangyarihan ng Diyos sa event na yun. Yeah, and please pakisulat sa comment section natin kung ano yung pinaka-experience ninyo. And by the way, na isama niyo ba yung family ninyo ron? Right? Sinong mga kasama niyo ron? Now, andito na kami ni Marge ulit sa Philippines and very soon kami ay paalis na. Most probably baka next week o yung susunod na week, papunta sa church natin sa Solomon Island to start yung work natin doon. But ngayon, nandito kami, we're gonna share with you itong message ng Diyos sa ating Love Therapy. But again, kung meron kayong family members na nandito and alam niyo na ang event dito sa Philippines ay sa susunod na Sunday. Not this Sunday, sa susunod na Sunday. You have to make sure na ready sila. Okay? Make sure na alam nila kung saan yung address. Pwede naman kayo magtanong. Pwede kayo mag-send ng message sa helpline dito sa Philippines. And then, they will receive yung information kung kailangan maghanda kayo ng sasakyan para makapunta sila, pumunta, ihanda ninyo para lahat sila ay makatanggap hindi lang ng oil, but ng experience. And just like natanggap ninyo dyan sa Hong Kong last Sunday. Yeah. Okay? But most, very important is tell them na arrive early. Hindi yung, patapos na yung service, last prayer na dandun lang sila pupunta. Make it sure na before ng service, nandun lang sila ready na makatanggap ng salita ng Diyos. Kasi especially dito sa Pilipinas, maraming mga, lagi-lagi na sinasabing Filipino time. So, lagi na pag sinabing 10 o'clock, darating sila ng 11. No, tell them na ang simula ng message o service is 10 o'clock. So, make it sure na pumunta sila ng maaga. Nalala mo nung pumunta tayo, nag-re-inauguration tayo sa Santiago. So, mayroon kami nakita na, isang truck yung kanilang hinire para makapunta sa event na yun. So, it is a good opportunity. Why is that? Kasi once a year lang tayong gumagawa nitong special event. So take this opportunity. Tell them, is it possible nga na mag-hire kayo ng sasakyan? Why not? Kasi once a year lang din naman. At who knows na true to, yung event na yun, magpatuloy silang umattend sila ng church at maligtas yung kanilang kaluluwa. Dahil hindi lang naman talaga oil yung gusto nating matanggap nila, but yung presensya ng Diyos. Also because itong sinasabi ni Marge na oras ng pagpunta. Dito sa Philippines, you don't know kung ano yung plano namin. Pwede namin ibigay ng umpisa-umpisa. For sure. Imagine, what if sabi natin ibigay yung oil sa umpisa, pagpasok na pagpasok, and then dumating sila gitna ng service, wala na. Yeah, sabi nila hindi naman sila nagbigay. Nagbigay, late ka. Or what about kung ibigay natin sa, we never know. We never know. So, magandang huwag kayong late. Alright? Aligado. Now, let's talk about yung message natin for today, which is being a helper. Alam natin na ang relationship, yung mag-asawa, ay isang partnership.
Okay? Partnership para magtulungan. Diyos mismo yung nagsabi nito sa Genesis chapter 2 sa verse 18. Pakinggan niyo yung sinabi ng Diyos. Sabi niya, then the Lord God said, yung Diyos yung nagsabi na it is not good for the man to be alone. It is not good for the man to be alone. Tigil natin dito sandali. Why is it na Diyos mismo ang nag-confess, it is not good. And you know, what is interesting here is that sinabi niya yan sa oras na walang problema. I mean, wala pang kasalanan. Si Adan hindi pa nagkasala. Everything was perfect. Okay? Si Adan ay nasa paraiso. Walang kasalanan. Hindi pa sila nagkakasala nung oras yan. And yet, sinabi ng Diyos, it is not good. Hindi magandang mag-isa yung tao. Why is that? What we realize is that yung sinasabi ng Diyos laging totoo. Okay? And it is true na hindi magandang mag-isa. Hindi dahil lang sa companionship. But, I mean, let's talk about growth, development, maturity. Kapag mag-isa yung tao, mas mahirap sa kanya na mag-develop. I will speak para sa akin, for example. Iba ako nung single ako, iba ako ngayon. Why? Dahil hindi lang sa tagal ng oras, sa panahon, sa edad, but sa relationship na meron kami ni Marge, maraming bagay doon na doon ko natutunan. Doon ko natutunan maging mapagpasensya, doon ko natutunan na umintindi, doon ko natutunan maging responsable. Yes, responsable before, but iba. Kapag mag-isa yung tao, usually wala siyang accountability. Mag-isa ka lang. Pag mag-isa ka lang, ikaw ang may-ari ng sarili mong anino. Okay? Pero pag may asawa ka na, meron kang pananagutan, meron kang responsibilidad. Sinabi ng Diyos, hindi good, hindi mabuting mag-isa yung tao because pag mag-isa siya, ang tendency ay mag-relax. Ang tendency ng taong mag-isa, ako lang naman, andito lang ako. Pero kapag ka ikaw ay, for example, nasa isang relationship na, pag ikaw ay may asawa na, you have to understand na hindi ka na mag-isa. Nung ako ay single, anumang desisyon ko ay akin. Pagkatama yung desisyon ko, very good. Pag mali yung desisyon ko, okay, it's bad. But ako lang yung mapapahamak. This time now, anumang desisyon ko, mabuti o mali, ang maaapektuhan hindi lang ako, kundi kaming dalawa. Imagine yung mga may anak, same thing. Even more. Pagka mali ang desisyon, hindi lang ikaw yung malalagay sa alanganin, kundi yung buong pamilya mo malalagay sa alanganin. We can talk about sa mga lalaki, padre de pamilya, at yung babae rin. Okay? It's the same. So, yung relationship, Marge, it is a system na ginawa ng Diyos para turuan tayo na magbigay ng accountability para intindihin natin na tayo ay responsable ngayon, hindi lang sa sarili natin, pero sa asawa rin natin. So, dapat laging nasa isip natin yan. Iba yung buhay single, iba yung buhay ng isang nasa relasyon. Yung taong gustong pumasok sa relasyon, pero magbuhay binata, wala kang business na pumasok sa relasyon. Kung hindi mo kayang intindihin yan, kasi ang relationship is something na dapat tumulong sa atin to grow. In fact, sino mang nasa isang relasyon ay mas mature kaysa sa mga single. Hindi dahil sa edad, no? It's because may pananagutan na sila. Meron na silang responsibilidad. So, ito ay sistema na ginawa ng Diyos. And he said, hindi magandang mag-isa yung tao. Kasi kung mag-isa lang itong taong to, he will not grow in the way, hindi niya maaabot yung potential na dapat niyang abutin. Mm-hmm. Totoo nga yan. Kasi like example, may mga bagay na, kapag single ka, ikaw lang yung makakakita. Iba yung pagtingin mo at iba rin, pag may kasama ka, iba rin yung makikita sa'yo. Mag-growth ka nga pag may kasama ka na. So, maraming beses nga doon sa mga mag-asawa na
may dalawang, phases yan. Kapag mag-isa kayong dalawa, it's a good opportunity na makilala mo yung isa't isa. Pag may kasama kayo, sa good opportunity din, why is that? Para matuto kayo, kung how to serve mo yung asawa mo. Right? Kasi kayong lang dalawa, kahit basta-basta na lang, isi-serve mo yung asawa. Pero kapag may kasama ka, then may kita ganyan palang mag-serve sa asawa. So, like example, tayo nga nakatira kay na Bishop, right? It's a good opportunity. Marami ako natutunan na how to, really, kung paano mag-react, kung paano mag-serve. So, para sa akin, really, is a big opportunity, blessing, na may makasama. Why is it? Para mas may matutunan pa. Kasi kapag mag-isa lang, ang tendency hindi matuto. That's the truth. Pag mag-isa ka lang, hindi ka, ayun na yun. And we're not even talking about yung pagiging single, na? Kasi it's another thing. It's a different thing. Na? We're not talking about yung depression, yung loneliness. We're not talking about this. Na? Hindi sinabi ng Diyos, it is good. It's not good na mag-isa kasi depression. It's not like this. It is not good na mag-isa yung tao kasi pag mag-isa siya, ang tendency is really ma-stuck. Ang tendency, hindi mailagay yung hindi mag-mature. I think yun yung salitang hinahanap natin. Hindi mag-mature. Pag nasa isang relationship ka, healthy relationship, you will need to learn. Kailangan kong intindihin kung anong nasa isip ni Mar. Hindi ko nababasa isip niya, pero kailangan kong matutunong ilagay yung sarili ko sa posisyon niya. You see, pag single ako, I don't care. Ako yun. Di ba? Pag single siya yun. Pero ngayon na kami ay mag-asawa na, kailangan ko intindihin anong nararamdaman ni Marge. Intindihin niya anong nararamdaman ko. So, hindi na ikaw lang yung iniisip mo. So, nagiging mas mature ka. Do you understand yung sinasabi natin? Nagiging much better person tayo pagka tayo ay talagang nasa healthy na relationship. So, sinabi ng Diyos, it's not good for the man to be alone. And then, sabi niya, I will make a helper who is just right for him. Gagawa raw yung Diyos. It's amazing na ang salitang ginamit ng Diyos ay helper. Gagawa ako ng tutulong sa Kanya na tamang-tama. Sa ibang version sabi perfect. Sa ibang version sabi comparable, sakto, kasya sa Kanya, tama sa Kanya. Sa isang version na nabasa ko, sabi nga perfect. Sa CEB sabi perfect for Him. I will make a helper. Okay? So, hindi magandang mag-isa yung tao. So, you know what? Kahit sino, hanap ka na lang ng kahit sino dyan. Nope. Sabi niya, hindi magandang mag-isa yung tao. Kaya, ako, sabi ng Diyos, gagawa ako ng isang helper, tutulong. Anong pinapakita nito sa atin? Pinapakita na ang relationship, pinapakita na doon yung papel ng bawat isa sa isang relationship. Anong papel ko para kay Marge? Helper. Kasi hindi lang to yung si Eva, yung helper ni Adan. Helper. Ako, ang papel ko ay tulungan si Marge. Ang papel ni Marge ay tumulong sa akin. Nowadays, yung salitang helper, para bang napakababang salita. Galing tayo sa Hong Kong, di ba? Doon, pagka sinabi, anong trabaho mo? Helper lang. Helper ka lang. Anong helper ka lang? Subukan mong alisin lahat ng helper sa Hong Kong. Tignan mo kung gagana yung bansang yun. Minsan, ang baba ng tingin ng mga helper sa sarili nila kasi akala nila helper lang sila. Subukan natin. Alisin natin lahat ng helper. Lahat ng helper sa Hong Kong. Tingnan mo kung lulutang yung bansang yan. Magka-crash yung bansa. Bakit? Ang mga helper ay essential sa mga tao dyan. In fact, so essential na merong mga employer na ayaw bitawan yung helper. Kung kailangan bayaran, sometimes many years kasi nakita nila how important yung trabaho ng helper. Now, sa relationship, yun ang trabaho ko para kay Marge. Anong papel ko? Ang papel ko, hindi porket sinabi sa Biblia ako yung head. Ang papel ko ay, you know what, gawin mo ito, gawin mo yan. No, ang trabaho ko ay tulungan si Marge. And vice versa, trabaho niya tulungan ako. Tulungan saan? Tulungang lumago. Tulungang mag-mature. Tulungang makita yung hindi nakikita. Tulungang maging, let's say, isang tao, isang person that is much better than nung hindi pa siya kasal.
Same thing sa akin. Anong trabaho ni Marge? Ang trabaho ni Marge ay tulungan ako. And please, napaka-minimal nung kung ang pag-uusapan natin, pagluluto, paglalaba, things like that, yun ay napaka-minimal. Yun ay part ng ano. But yun ay minimal. It's not that. Tumulong, really. Tumulong. Ang problema ay, merong mga tao na hindi marunong maging helper. Pumapasok sila sa isang relationship, hindi para tulungan yung partner. Pabigat pa po. Hindi lang pabigat, hadlang. And this is something na nakikita natin nowadays. Kasi kanya-kanya. They don't understand yung papel nila. Akala nila, pero tinutulungan ko na, nagbibigay ako ng pagkain, ng pambili ng pagkain, responsibility ko yan. Right? So ginawa ko na yung part ko. No, it's more than that, much more. Kailangan kong tulungan si Marge sa lahat. And kailangan niya akong tulungan sa lahat. Kasi yun ang papel na nilagay ng Diyos sa aming dalawa. Pero kapag hindi kami nagtutulungan, pagkawala yung identity na yan, na helper, then yung relationship namin ay doomed sa umpisa pa man. Umpisa pa lang. So, remember yan, a helper. I will make yung helper na tama para sa kanya. Just right, tama. And this is why marami ang pumapalya. Kasi hindi nila hinahayaan yung Diyos ang maghanap para sa kanila. Okay? Pumili para sa, ang hinahanap nila hindi yung, let's say, hindi yung criteria ng Diyos. Yeah? Hindi criteria ng Diyos. Ang hinahanap nila ay kung anong gusto nila. And that is why ang nahahanap nila hindi helper. Ang nahahanap nila ay pabigat, hadlang sa buhay nila. At kaya maraming mga marriages nowadays na hindi nag-move forward kasi hindi sila nagiging, bawat isa, hindi nila ito natututunan yung pagiging helper ng bawat isa. So, ang ginagawa lang nila is meron silang ganitong mentality na, okay, kapag nagkaroon ako ng anak, sapat na yun. Okay? Kapag ako nagkaroon ng magandang trabaho, sapat na yun na mag-provide ako sa family ko. So, hindi nila alam na much more pa, yung pagiging helper is mas importante kaysa sa mag-provide ka, kaysa sa magkaroon ka ng anak. Kasi hindi lang yun yung pagiging isang babae na pag nagkaanak ako tapos na, masaya na ako. Kapag nagkaroon ako ng good provider sa family ko, good, helper sa family ko. No, it's much more. Kasi kapag ito nga natutunan ng bawat, mag-asawa sa isa, even then yung dating pa lang, kapag natutunan nila na sila yung magtutulungan ng bawat isa. Hindi yung, magiging helper lang sila kapag dating pa lang siya yung magbabayad ng bills. So parang said, I done my part. But much more, so you have to really, kailangan yung maintindihan yung deep ng sinasabi ng Diyos when it comes sa pagiging helper. Kasi sinabi nga ng Diyos na, pipili yung Diyos, right, ng bawat isa para gagawa siya ng helper na perfect, just right for him. Perfect. Yeah. Comparable. Yes, imagine mo yung talino ng Diyos right na siya, pipili ako para sa iyo ng magmamatch. Pero ang problema kasi, ang hinahanap ng marami, ang binibigyan nila ng attention kasi yung gusto nila. Yeah. So sometimes, I remember na, I think naikwento ko na sa inyo before, nung high school, first year high school, meron akong kaklase na pagkaganda-ganda. I forgot even yung pangalan. And it's incredible, isn't it? Yung memory ko, it works really well. Naalala ko kung sino yung mga nagustuhan ko before. Nung kindergarten ako, andun si Rebecca. Tapos nung tapos di ako nagkagusto ng grade 1, grade. Nung grade 2, andun si Rachel. Grade 3 hanggang grade 5. Si Rebecca, Rachel. Hindi naman lagi ganun. Nung grade 3 hanggang grade 5, andun si Lady Lynn. Nung grade 6, si Rachel ulit andun. So, meron akong, may mga, nagustuhan ako. And I remember them. Pero itong kaklase kong to ng high school, pagkaganda-ganda, hindi ko maalala yung pangalan. And you wonder why. Well, una sa lahat, kasi hindi ko siya nagustuhan.
Pero maganda pa. And then, nagustuhan siya ng iba kong kaklase, pero ako hindi. Bakit? Kasi kabobo-bobo. I'm telling you, mas maganda pang kausap ang bato. Mas magkakaroon pa ako ng inspiration kausapin ng isang bato. O isang puno. Like, tatawa sa puno. Hi, tree. Oh, you're pine. Of course, you're pine tree. Si Chloe meron pang reaction. Si Chloe, mas maganda kausap, may reaction. Itong nilalang na to, wala. Maganda? Maybe siguro bata pa, high school pa, but still, hindi tumawag ng atensyon ko. Bakit? Kasi, wala. Maganda, when we say maganda, it's just that, wala. Anuhin mo yun, ano yun? Decoration. Wala. And merong mga tao na ganyan. Merong mga tao na nag-i-invest so much sa itsura nila, pero, sa loob, wala, hindi marunong maging helper, mga pabigat. Aanuhin mong magkaroon ng maganda o gwapo, maskuladong nilalang sa tabi mo, pero yung tao ay wala, ampaw. Hindi tumutulong sa yung lumago. Hindi tumutulong sa iyo kapag kailangan mo ng tulong. Because, look at this. Sabi sa Ecclesiastes, 2 people are better off than one. Alam natin yan. 2 are better than one. Bakit daw? For they can help each other succeed. Malinaw to, di ba? Yung dalawa, they are better than one. Bakit? Kasi magtutulungan silang magtagumpay. Yung hindi ko kaya, since meron akong helper, siya yung tutulong sa akin para maabot ko. Vice versa. Yung hindi niya kaya, andito ako to help, maaabot niya. Right? So, kaming dalawa, we add sa isa't isa to reach yung normally hindi namin kayang ma-reach mag-isa. Now, maraming oras, maraming pagkakataon sa buhay natin na may mga problemang darating, mag-isa, hindi mo kayang harapin. That is for sure. Kaya yung mga mag-asawa sa magandang relationship, they are excellent. Bakit? Kasi pag dumating yung mga problema po, kaya nilang harapin, kaya nilang talunin. Pero, what if nakasal ka? What if ang napili mo ay isang tao? O what if ang pinipili mo para sa mga single ay isang tao na hindi pala helper? Pag dumating yung mga moment na kakailanganin mo ng tulong, mag-isa ka. Kasi yun ay isang problema na masusolusyonan ng dalawang tao. Yun ay isang problema na dalawang tao ang dapat solusyon. Pero since ikaw ay isa lang, yun ay sitwasyon na masusolusyonan lang ng dalawang tao. Yun ay isang puzzle para sa dalawa, hindi para sa isa. Pero since ang partner mo ay ampaw, okay, kasi pinili mo ampaw, right? What happens? Magkakaroon kayo ng issue ngayon. This verse sa Ecclesiastes, Marge, shows us how important it is na makahanap ng helper, na maging helper. Kasi pag tayo ay nakahanap ng helper, o tayo, naintindihan natin papel natin na sa helper, we help each other to succeed. Yeah, just like yung example ni Bishop Macedo and Don Esther. Right? Marami silang hinarap na problema, pero dahil sa sila is magkasama, until today, they are really successful. They are really, sila yung very, example when it comes to relationship. Kasi kung iba yung, let's say, pinili ni Bishop Macedo, for sure, hindi magiging successful. Marge, kung napakasalan ko yung babaeng yun na ampaw, nasa na kondo ng ampaw. Right? Pero pasol, marami kang magagawa. Hindi kahit kung isa lang. Imagine yung isang paa lang yung naglalakad na gano'n. Tapos yung isa ay, wala ampaw nga. Right? Imagine. Kahirap nun. Now, look at this. Sabi sa Biblia, a person is standing alone can be attacked and defeated. But two can stand back to back and conquer. You see? Yung, pag mag-isa ka, pwede kang matalo ng kalaban mo. Pero pag dalawa raw kayo, you stand back to back like this, ano mang dumating, ano mang hindi ko nakikita, since si Marge ay nasa likod ko, nakikita niya. I'll protect you here, protektahan mo ko there. Yes or no? And then you can conquer. Ang problema ay,
pagka hindi ito yung partner mo, pagka ang partner mo, dumating yung kalaban, imbis na tulungan ka kalaban, dagdag siya sa kalaban. Dumating yung problema, okay? So supposedly, harapin niyo pareho. Eh hindi, kinampihan niya yung problema. How many times it happens sa pamilya? Yeah? Yung kamag-anak, let's say, hindi gusto yung babae. Imbes na ngayon, silang dalawa mag-asawa, together, no, kakampihan niya yung kapamilya. Ay, oo nga. So what happened ngayon, yung isa ay kawawa, mag-isa. Kasi ang kalaban niya ay nandoon, plus yung supposedly partner niya, espiya pala. Kalaban niya rin pala. So, andun din. Tingnan niyo yan. Tingnan niyo yung problema. Imagine yung asawa, pagdating sa trabaho, pagod na pagod, may problema, may mga hinarap na issue sa trabaho, and so pagdating sa bahay, isa pang problema. Bakit? Kasi yung asawa niya ay ampaw. Yung asawa niya nandun lang. Gutom siya, pagod sa trabaho, pagdating, walang helper, walang tumulong. Ay, kasi hindi mo masasabi sa akin kung anong dapat kong gawin. Let's say, hindi ako nagpapaalipin sa kahit sino. Nowadays, maraming babae, they think na ang tumulong sa asawa, pagiging alipin. May mga lalaki, ganun din. May mga time na yung asawa nila may issue, may problema, kailangan ng asawa nila ng support, kailangan ng asawa nila ng lakas, pero asan yung lalaki? Ang pao. Kaya ngayon, mas insecure. Kasi yung lalaki nandun, kung sino-sino mga kinakausap, so yung asawa niya insecure. So hindi nagiging helper yung nilalang. So you see ang issue natin dito? Pag may problema at yung dalawa ay standing back to back, kaya nilang mag-conquer. In fact, sabi pa nga dyan, a triple braided cord is not easily broken. So, silang dalawa, back to back, malakas na. Pero ngayon yung tatlo, hindi mababasag. Anong ibig sabihin tatlo? Kasama na yung Diyos. Kung silang dalawa ay malakas, plus yung Diyos, sino pwedeng tumalo sa kanila? Tulad nga sinabi mo, pinakamaganda example natin si Bishop Macedo. Sa dami-dami ng hinarap nila, kaya yung church ay nandito ngayon, right? Bakit? Hindi lang dahil si Bishop Macedo ay malakas, pero yung asawa niya ay laging nandun, yung asawa niya matalino. Alam kung kailan tumulong, alam kung kailan magsalita, alam kung paano maging helper. Itong message to March is very important if we want na magkaroon ng relationship na tutulong sa atin na lumago talaga sa lahat ng aspect. Yeah, kailangan talaga hindi lang kayong dalawa, pero tatlo, which is yung really Espiritu Santo na mag-guide sa relasyon nyo. Kasi hindi lang, kaya namin dalawa, kaya siguro tayo may problema kasi kulang tayo ng anak. So let's get, magkaroon tayo ng anak para masolusyonan yung problema. No. Kung kayong dalawa, hindi pa maayos, wag muna kayong mag-anak. In fact, we always suggest, ito ay napakatalinong suggestion, huwag kayong mag-anak. Huwag muna. Maghintay kayo. Gano'ng katagal? Mga 5,000 years. No, maghintay muna kayo. Seriously, maghintay kayo. Meron kami mga kamag-anak, tanong-tanong, kailan kayo mag-anak? Tagal nyo nang mag-asawa. Hindi kami sinabi na namin, hindi. In fact, meron na nandun sa Hong Kong. Nakita namin, pumunta kami. But yung taong anak, yung nilalang na baby na maliliit na tiyanak na gano'n, wala. Bakit? Kasi hindi yun ang solusyon. Kung kayo may issue sa problema, solusyon anak, hindi. Ang solusyon ay maintindihan niyo yung papel nyo. Ang papel nyo ay maging helper pa sa isa. Now, sasabihin niyo, pero pastor, ako ay helper. Ako ay helper para sa asawa ko, pero asawa ko hindi. Yung asawa ko ay tumulong, pastor. Hindi, paano na yan? Paano na, pastor? Paano na? Yung asawa ko ay tumulong sa akin. Ako lang yung nagsisimba, for example. Yung asawa ko nandun sa inuman. Paano na yan? Well, you need to make your chain of prayers. You have to use your faith para dyan. In fact, sabi sa Bible, I waited patiently for the Lord to help me. And He turned to me and heard my cry. Ito ay Psalms chapter 40, verse 1. I don't know if you believe this. But if you believe this, then it will happen to you as well.
tulad nga ng pinag-usapan natin past week, right? About yung pagkaroon ng perseverance. Hindi magiging madali really when it comes sa family na pagbabago. Kasi bawat isa may kanya-kanyang pag-iisip. So, hindi mo pwedeng i-force yung tao na magbago. No? Yung Espiritu Santo yung mag-convince sa kanya. So, what is the best way na gawin mo? Is invest sa sarili mo at really magtiwala sa Diyos na si Diyos yung hihipo sa asawa mo, sa kamag-anak mo na magbago. Kapag nakita ng Diyos na really you are investing sa sarili mo at investing yung relationship mo para sa Diyos, Diyos yung gagawa ng paraan na magbago yung family mo. That's why you have to use yung power of faith. Pray sa Diyos patiently. And one day, magiging testimony yung pinagdadaanan mo. Yung mga single, remember yung salitang yan, patiently. Huwag kayong padalos na. Don't choose people. Don't choose people just because yung itsura nila, katulad ng kaklase ko. Na kung kilala ninyo, sabihin nyo sa akin yung pangalan kasi ako hindi ko alam. My friend, don't be. Wag ninyong gawin na, opposite yung nakasinabi na Diyos, is that good? Na mag-isa yung tao. Then ako na lang yung pipili. Right? No. Hayaan nyo yung Diyos yung pumili para sa Don't think na, it's not good pala na mag-isa. So, okay, hanap ako. No. Sabi ng Diyos, I will make. It's not good na mag-isa ka, but I will make ako. So, patiently wait. Kasi baka mamaya yung mga single na nanonood, ayun! Pala, yung Yan sagot. ko. Yung sagot yung sa kapanalangin ko na, sabi ni Pastor, sabi, it's not good to be alone. Ayun! Hanap na tayo ngayon. Right? Punta na sa mga, online dating. No. Kasi, Sabi ng Diyos, I will make a helper. Ako yun. Yung comparable. And let me tell you, ako yung gagawa ng tutulong sa Kanya, pero tutulong sa Kanya, comparable sa Kanya, tama sa Kanya, perfect sa Kanya. Hindi nagkakamali yung Diyos. Pag Diyos ang pumili. Pag ikaw pumili, ampaw. Ampaw. Pag pumili ka, ampaw. You can be sure. Pag pumili ka, naalala niyo yung listahan natin? May listahan tayo, di ba? Kasing gwapo niya, no? Brad Pitt. Ampaw. Ampaw ang pipiliin mo. Okay? Did you understand that? Taligado. May the Lord bless you all abundantly. Dito sa Philippines, dyan sa Hong Kong, saan man kayong panig ng planeta. May God bless you at magkita-kita tayo sa susunod nating Love Therapy online. God bless you. Bye-bye.